Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw February 28, 2024, sasagutin po natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Dahil marami po sa mga ka-blessings natin ang nag-send ng kanilang mga mensahe sa atin. Para kayo po ay maliwanagan, halina at ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang katanungan, kailan po ang payout ng active regular member? Ang schedule po ng payout, para sa mga active regular member, ay sa buwan na po ng March. Kung saan, ang payroll po sa buong region, ay kasulukuyan na pong bina-validate ng DSWD, at posible pong magsimula next week, ang crediting ng inyong cash grants, sa inyong mga account. Kaya keep on praying mga ka-blessings. Para sa pangalawang katanungan, kailan po ang payout ng educational grants ng mga retain? Good news mga ka-blessings. Dahil malapit na pong matapos ang validation ng school records, ng mga bata para sa mga retain. At inaantay na lang pong matapos ang auditing ng budget, para makredit na ang educational grants sa inyong mga account. Kung mabilis pong matapos ang auditing, magsisimula na po ngayong March, ang pag-release ng inyong educational grants. Mag-antay na lamang po mga ka-blessings, dahil sigurado po, na matatanggap nyo po ang inyong educational grants. Keep on praying mga ka-blessings. Pangatlong katanungan, totoo po ba, na tatanggalin ulit, lahat ang mga retain? Wala pong katotohanan ito, hindi po tatanggalin ang lahat ng retain sa September. Tanging ang mga beneficiaries lamang po na wala ng anak na nag-aaral sa elementary at high school, pagkatapos ng school year 2023 to 2024. Ang siguradong maaalis na sa programa. Hanggat kayo po ay mayroon pang pinapaaral sa elementary at high school, kayo po ay mananatili pa rin sa programa. Para naman po sa mga matatanggal na sa programa, huwag po kayong mag-alala, dahil marami pa rin pong programa ang DSWD para sa inyo, na maaari nyong salihan, tulad ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD, kung saan kayo po ang priority na makasama. Maaari nyo rin pong pa-applyin ng inyong mga anak, sa iba't ibang scholarship, tulad ng Tulong-Dunong Scholarship Program, Tertiary Education Subsidy ng CHED, at Educational Assistance ng DSWD. Sana po ay nabigyan namin ng linaw at kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung kayo po ay mayroong pang katanungan, e-comment lamang po sa ibaba, o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Sisikapin po naming itong sagutin sa susunod naming video. Ano ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas, ang 4Ps ang magiging pambansang stratehiya upang mabawasan, at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4Ps ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan, sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa.
Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session, bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong ika-17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11,310 na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4Ps na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno, upang puksain ang kahirapan sa bansa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Sino-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps? Ang mga maaaring maging benepisyaryo nito ay mga mahihirap na pamilyang Pilipino, na siyang makakasunod sa mga kondisyon ng programa. Automatikong kasama na sa targeting system na ito ang mga magsasaka, mangingisda, walang tirahan, katutubo, informal settlers, at mga pamilyang nasa malalayong lugar, o geographically isolated and disadvantaged areas. Narito ang mga batayan ng isang pamilya na maaaring makasama sa programa. Dapat mayroong 0 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng pamilya. Ang mga batang nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan. Mayroong miyembro na nagbubuntis sa panahon ng rehistrasyon. Ang isang kwalipikadong pamilya ay maaari lamang maging benepisyaryo ng programa sa loob ng 7 taon. Paano makasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Ang mga benepisyaryo ng programa ay pinipili, sa pamamagitan ng National Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Kung saan sila ay nagbabahay-bahay, upang mag-interview, at makita ang tunay na kalagayan ng isang pamilya. Sa ngayon, ay pinag-aaralan na ng DSWD na magkaroon ng community-based targeting system, na galing sa bawat DSWD regional offices, para madaling matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Maraming salamat po mga ka-blessings.